Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Proverbs chapter 20 verses 5 to 7. Tulad ng tubig na malalim ang isipan ng isang tao, ngunit ito'y matatarok ng isang matalino. Sinasabi ng bawat isa na siya ay tapat, ngunit kahit kanino sa kanila'y hindi ka nakakatiyak. Kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. So malapit na po ang Father's Day. Today pag-usapan po natin yung pagiging godly na ama, no, isang lalaki. So hindi lamang ito para sa mga ama kundi sa mga kalalakihan din. Ano ba yung pagiging makadiyos na lalaki? Ano po? At sa Biblia naman po makikita natin, meron po mga paalala. At unang-una po makikita natin dyan yung sa 2 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. Sabi din, "You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others." So dito po may binabanggit si St. Paul. Paalala niya kay Timoteo na ipagkatiwala sa mga lalaki na reliable yung mensahe ng mabuting balita dahil sila ay karapat-dapat na magturo nito. Alam niyo po, sa buhay na ito, bihira na makakita tayo ng mga tunay na lalaki. Kaya ang paalala dito ni St. Paul kay Timothy, maging matatag ka, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Kasi ang unang-una pong katangian ng makadiyos na lalaki ay yung pong meron siyang pananampalataya. Strong in the grace of God. Hindi po lahat ng tao ngayon mayroong pananampalataya. Yan po binabanggit na 2 Thessalonians chapter 3 verse 2. For not all men have faith. So ang unang-unang criteria na dapat makita natin sa isang makadiyos na lalaki ay yung pong meron siyang pananampalataya. Huwag muna tayong tumingin doon sa panlabas na anyo. Ano po una nating tignan ay yung kalagayan niya sa harap ng Diyos. Siya ba ay merong pananampalataya? So pangalawang katangian po ay yung mapagkakatiwalaan. So sabi diyan, "And the things that you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others." So mapapagkatiwalaan at magiging mabuting halimbawa sa pamamagitan ng kanyang buhay at ng kanyang pananalita. So titignan po agad natin yung patutuo ng isang lalaki, no? Siya ba'y mabuting halimbawa? Kasi tayo po mga lalaki, tayo po dapat ang maging halimbawa sa kapwa po natin kalalakihan. At ang sabi nga po ng Matthew chapter 15 verse 4, "If a blind man leads a blind man, both will fall into pit." So marami po kung nakikita, ano po, pagka tayo nakisama sa hindi tamang impluensya sa buhay, maraming lalaki napapahamak. Kaya kung ikaw ay makadiyos na lalaki, ikaw ay sumusunod sa Panginoon at may pananampalataya, ikaw ang makapag-aakay ng kapwa mo lalaki doon sa tamang landasin. Okay? So napakahalaga po nun, mapapagkatiwalaan tayo sa buhay na ito ng mensahe ng Panginoon, ng salita ng Diyos, at magiging mabuting halimbawa tayo sa buhay na ipinapakita natin at sa salita. Pangatlo po ay may malalim na layunin sa buhay. Napapansin niyo po ba yung binasa nating Proverbs chapter 20 kanina? Sa verse 5 sabi po dyan, "The purpose of a man's heart are deep waters, but a man of understanding draws them out." So ano daw po ang nagpapahayag o nagpapakilala ng isang totoong tao? Ang purpose niya sa buhay. At alam niyo po, ang isang makadiyos na lalaki, malalim po ang purpose niya sa buhay. Hindi siya nabubuhay para sa kanyang sarili lamang o sa mga temporal na kasiyahan sa mundong ito. So malalim po ang pananaw ng isang tunay na lalaki na makadiyos. Iniisip niya muna yung kapakanan ng kanyang pamilya, inuuna niya po yung makabubuti sa buhay ng kanyang pamilya, at higit sa lahat ay siya'y makadiyos. Dinadala niya yung kanyang pamilya sa Diyos. Yun ang malalim niyang purpose. So napakahalaga po niyan kasi alam niyo po sa panahon natin ngayon, ang naiisip lang natin yung mga bagay na material, pero hindi natin inuuna po
yung mga bagay na espiritual. Kailangan po pangunahan natin mga kalalakihan ng mga ama ng tahanan, yung ating pamilya na maranasan nila at makilala ang kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya tayo po ang magdadala sa kanila sa Panginoon. Ano po, malalim dapat ang purpose natin sa buhay nito. Pangapat po, sabi po diyan, faithful man who can find. Ano po, sabi po sa verse 6, no? Meron pa bang mapagkakatiwalaang lalaki? So, dapat po ang isang makadiyos na lalaki ay tapat kahit walang nakakakita. Ano po? Hindi po tayo kailangan i-check palagi po ng ating asawa, kung ano yung ating ginagawa, or ng mga magulang natin, o sino man pwedeng sabihin natin magpapaalala sa atin. No? Kailangan po tayo mga totoong lalaki, no po, sa Panginoon ay tapat kahit walang nakakakita. Kasi yung po ang batayan, ano po, kung ano yung ginagawa natin nang walang nakakakita, yun po tayo. Kaya dapat po manatili tayong tapat. At panghuli po, merong matuwid na pamumuhay. Ang sabi po sa verse 7 ng Proverbs chapter 20, the righteous man leads a blameless life, blessed are his children after him. So, meron ka dapat matuwid na pamumuhay para maging impluwensya ka sa iyong mga anak. Mapagpala ang buhay ng iyong mga anak dahil ikaw ay matuwid na namumuhay. So, ito po muli si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.